Naging bisita ang 5 miyembro ng P-pop group SB19 sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Doon ay ibinahagi ni Pablo, Ken, Stel, Josh, at Justin ang pinagdaanan nila bago marating ang tagumpay na mayroon sila. Sa part 1 ng special episode ng naturang programa ay tinanong ni Boy Abunda si Pablo kung kamusta ang grupo taong 2016 hanggang 2019. Ayon kay Pablo, diyan niya naranasan yung pinakamasayang moments ng kanyang buhay dahil ginagawa niya yung gusto niya. Sinabi rin ni Pablo na doon nabuo yung maraming memories at masasayang pangyayari sa kanyang buhay. Ibinahagi naman ni Ken na sa Pilipinas lamang nagte-train ang grupo noong nasa ilalim pa sila ng isang Korean entertainment company. Ayon pa sa kanya, siya ang huling miyembro na sumali sa grupo. Aminado naman si Justin na sa mga panahong nagsisimula pa lamang ang grupo nila ay dumating sila sa maraming moments na tila ayoko na, ngunit nangibabaw naman yung passion nila. Dagdag pa niya, pumasok siya sa training nila noong 2017 at marami pa sila nung time na yon. Ayon naman kay Stel, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari na sa grupo nila ngayon kapag binabalikan niya ang mga pinagdaanan nila noong nagsisimula pa lamang sila. Paliwanag niya, noong nagsisimula pa lang sila ay wala talaga silang ideya sa kung ano yung kakahantungan ng ginagawa nila dahil ang unang pumasok sa isip nila noon ay kung bakit sila naroon ay para kumita ng pera at para makatulong sa mga pamilya nila. Ikinuwento naman ni Ken sa naturang panayam kung paanong nahirapan siyang mag-adjust sa buhay Maynila dahil, ayon sa kanya, taga-bukid siya sa Zamboanga. Kwento niya, lumaki siya sa lugar na walang signal, walang wifi, walang everything kaya nung pagpunta niya sa Maynila ay wala siyang alam sa kung ano yung cities doon. Inamin din niya na nahirapan siya dahil hindi siya familiar sa lugar nung time na yon. Ibinahagi ni Justin kung gaano siya kaswerte na nagkaroon siya ng pamilya na supportive sa pangarap niya at sa kung ano ang gusto niya. Ayon naman kay Josh, lumaki siya na hindi kapiling ang kanyang ama, ngunit sa kabila nito ay wala siyang galit sa ama niya. Anya, may questions, pero hindi galit. Before, I was always questioning my family, my mom, myself kung bakit ako nandito. Kasi yung father ko parang nabaliw siya throughout the process. So, baka kung gaano kahirap din for us, baka ganoon din kahirap for him. Hindi ko rin naman sure. Ibinahagi naman ni Pablo na naranasan niyang maging call center agent ng ilang buwan at nagtrabaho siya bilang isang data analyst sa Makati noong magtapos siya sa pag-aaral. Pag-amin ng pinuno ng grupo, dito ay nakaramdam siya ng frustration dahil alam niya sa sarili na hindi niya gusto ang ginagawa niya, kaya kinausap niya ang kanyang pamilya para sundin ang pangarap niya. Ayon naman kay Stel, kinakailangan niyang magtrabaho ng maaga para makatulong sa kanyang pamilya. Ilan sa mga naranasan niya noon ay ang magtrabaho sa isang fast food chain, mag-Japan at mag-alaga sa mga pamangkin niya. Kwento niya, siguro po nagawa ko siya dahil ang una pong bagay na pumapasok sa isip ko ay makatulong po sa family.